Okay, good evening, everyone. So we're continuing our studies. Tingnan natin kung ma-share natin ang screen. Sana po meron kayong mga Bible kasi mamaya ask ko yung ibang translation o lalo na yung Tagalog. Kung meron kayo, pakihanda yung mga Bibles because hindi po lahat kasi merong Tagalog translation akong naihanda. So hope you can help us. Will you share the screen? Again, ang goal po natin, lahat kayo, ako, maging ako, lahat-lahat tayo ay be rooted and grounded in the Word, sa salita ng Panginoon, sa sinasabi ng Bible. There is no better weapon na kailangan natin, lalong-lalo na ngayon, nagkakagulo sa ating paligid, maraming digmaan, away, alitan, maging dito sa ating mga sariling lugar, sari-sariling lugar, kailangan natin ang salita ng Panginoon. Maraming katuroang kumakalat na pwede tayong mahila, mahatak sa kamalian. So we need to be rooted and grounded in the Word. And again, my encouragement po sa bawat isa is not only for you to open your Bibles on Tuesdays. Ang nangyayari nga, hindi na nga natin, marami sa atin hindi na nakapagbukas maski sa Tuesday kasi nga meron na tayo ngayong slides and meron screen. But I encourage you, read the Bible. So let us know kung sino sa inyo walang Bibles and we will try our best to give you a Bible. So basahin po natin ang Biblia. Hindi kayo magkakamali, hindi kayo magsisisi sa mga binabasa niyong nalalaman ng Bible. Okay, sa ngayong gabi, itutuloy natin ang truth. So this is now part 3. Isa sa mga bagay, subject na dapat nating malaman ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Kaya nga nabubuhay tayo at nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil dumating sa buhay natin ang katotohanan. Jesus Christ was the truth that was revealed to us through the gospel. Kaya tayo ay naging ligtas ngayon. Nalaman natin ang katotohanan kung paano tayo makakalapit sa Diyos, makakapunta sa kalangitan dahil sa katotohanan. So last week, napag-aralan natin kung natatandaan ninyo na maraming tao nang ayaw ng katotohanan, ayaw lumapit kay Kristo sapagkat meron silang mga hidden sins na ayaw nilang malantad sa liwanag. So hindi na dapat mangyari sa atin yan dahil walang wala na kahit isang bahid maliit na kadiliman sa buhay natin. Ngayong gabi, ang pag-aaralan natin, excuse me, ang naidudulot ng katotohanan, the truth that is helping us to be sanctified o malinis, maging banal, maging karapat-dapat sa Panginoon. Iyan ang isa sa malaking na itutulong ng katotohanan. So kailangan natin ang totoo para tayo ay mamuhay ng malinis. Okay. Remember po, re-reviewin natin ang truth. Katotohanan is the quality of being true. It's the real facts about a situation, event, or person. So marami pong real facts na nangyari sa Biblia na naka-record doon. Ang mga floods, ang mga destructions, ang mga kamatayan, ang mga pestilence, paghuhusga ng Panginoon, talagang nangyari. Nasa history, nakatalaga. So hindi lamang mga kwento yon, ay nababasa natin yon. So ang Bible po ay puno-puno ng real facts about situation, event, or person. At doon din nakikita natin sa Biblia ang moral concept rooted in God's character. Doon natin makikita ang tunay na gabay kung ano ang isang bagay, kung tama ba o mali. Yun ay nakatalaga sa katangian ng Diyos. Lahat ng binigay niya sa ating katangian ay doon natin binabase kung ang isang bagay ay kasalanan o hindi, mali ba or tama.
It's also the completeness of moral integrity that influences how one thinks and behaves. Ang totoo ang magagabay sa atin kung paano tayo mag-iisip, magsasalita at kikilos. Saan natin matatagpuan yan? Sa Bible. Kasi nga ang Bible ay punong-puno ng katotohanan. Okay. So basahin natin ang una nating mga verses ngayong gabi. Okay? Remember, ang topic po natin ay truth. Dito, sinasaad kung ano ang maidudulot or magiging purpose ng truth sa buhay natin. Ang sabi sa verse 17, John 17, verse 17, sanctify them by the truth. Okay, lilinisin. Ang sanctification po ay paglilinis o pagse-set apart. Sabi, sanctify them by the truth. Your word is truth. Ayun. Ang Biblia ay punong-puno ng katotohanan or isang aklat ng katotohanan. It's the truth. Okay? And then Jesus Christ, sabi niya dun sa verse 18, as you sent me into the world, I have sent them into the world. Nung pinadala si Kristo dito sa daigdig, sabi ni Jesus Christ ngayon, siya naman ay nagpapadala, ipinapadala niya tayo sa buong daigdig upang mangaral at ibahagi ang katotohanan. Pero bago mangyari yon, ang sabi dito sa verse 19, tingnan natin. Sabi dito sa verse 19, for them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Ang sabi ni Jesus Christ, ako ay talagang inilaan ko ang aking sarili. Kasi ang sanctification po ay pagse-set apart or gagamitin ng isang tao o isang bagay para lang sa purpose ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, I sanctified myself. I devote myself to the will and the command of God the Father. Sabi niya, ganun din dapat ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagapagsunod na sila din ay ma-sanctified. Ngayon, tingnan muna natin ang ibig sabihin po ng sanctification o sanctify. Ano ba talaga yung sanctify? Ang sabi po, ang sanctification ay, sabi ko lang yung ano ko. Ang sanctification po is to be set apart. Yun ang talagang ibig sabihin ng teka muna, sandali lang po. Ang sanctification po, ang ibig sabihin yan ay kung makikita niyo po doon ay to be set apart. Ayan. To be set apart. Kumbaga sa isinasantabi or inilalaan ng isang bagay kung siya po ay sanctified para lamang sa special purpose. So God wants us to be sanctified for a special purpose. Yung special purpose na yon ay sa Kanya lamang. Na siya lamang ang gagamit, siya lamang ang pipili sa atin at ipapadala para sa Kanyang special purpose. Okay. Ngayon po, tatlo ang ibig sabihin ng sanctification. So, una po, set apart, pero may tatlong factors pa yan. Ang una po, ang sabi, the action of making or declaring something holy. So, if we say that someone is in the process of sanctification, kamukha ng lagay nyo at lagay ko ngayon, we are being made or being declared to be holy. Yan po ay para maging banal tayo. Or sanctification, number 2, is the action or process of being freed from sin or purified. Para tayo ay talagang ma-filter, masalang mabuti
at mapakawalan sa kasalanan. So nakikita natin, ang sanctification is to be made holy, to be made blameless, to be set apart, at mailayo sa kasalanan. Dapat ang sanctification process is the cleansing process. Okay? And also sanctification is causing to be morally right. Dapat alam natin ang mali at tama, or ang dadaanan natin ay yung puro tama lamang. Kasi you're not going in the process of sanctification kung ikaw ay namumuhay pa sa kasalanan. Kailangan nalalaman mo na ang mali at tama, at yun na ang pipiliin mo. You are being sanctified, then you are being set apart. Pagka inalis ka ng Panginoon, ibinahagi ka, kinuha ka sa gitna ng maraming tao, ikaw ay pinili para gamitin niya, then you are being sanctified. Lahat naman tayo ngayon ay dapat dumadaan sa prosesong ito. We are being sanctified nung tayo ay tumanggap na kay Jesus. Okay? So, ang sanctification po ay paghihiwalay. So, ang tanong ngayon sa inyo, kayo ba ay humiwalay na sa mga taong hindi nyo na dapat samahan? Kayo ba ay hindi na gumagawa sa mga ginagawa ng tao noon? Nakasama tayo, pero tayo ligtas na ngayon, dapat humihiwalay na tayo, hinihinto na natin yung mga ginagawa nila na dati kasama tayo. Irregardless, kahit ano ang sabihin nila, kahit pagtawanan nila tayo, kahit alipostahin nila tayo, kahit ano-ano ang madinig natin sa kanila, kailangang humiwalay tayo. Importante sa isang Kristiyano ang umaalis, hindi na sumasama sa anumang gawaing masama o doon sa mga bagay na alam natin na ipinagbawal ng Biblia. So yun ang tanong sa inyo. At naging tanong na rin sa akin, humiwalay na ba ako? Handa ko na ba silang iwanan? Kung anumang bagay o anumang tao na hindi magtutulak sa akin na lumapit sa Panginoon, if anyone or any situation is not helping me to come closer to God, then I should leave that, renounce that, talikuran yon. That is one process of sanctification. Di ba? Kaya sabi ulitin natin, to be set apart for special purpose. Marami kasi nagtatanong sa atin, bakit parang hindi gumagalaw ang Diyos sa buhay ko? Bakit may ministry naman ako, involved ako sa church, pero parang hindi umuunlad ang aking ministry, ang aking involvement sa church. Kasi nga, baka hindi pa natin talaga nagiging seryoso ang sanctification. Hindi pa tayo humihiwalay sa dapat nating hiwalayan. Remember, mga maling impluensya, mga kaibigan, even loved ones na hindi na tayo tinutulungan maging makadiyos or maging banal, ay dapat nating iwanan. Mukha po ng litratong ito. Kahit pag-isa ka, iwanan mo sila. Kahit marami sila. Sabi nga, di ba? You and me against the world. Kung ang buong mundo ay nagsasama-sama sila dahil gusto nila na masaya sila, marami sila sa paggawa ng kasamaan, humiwalay ka. It does not matter. Kahit ikaw ay maging unpopular, kahit itakwil ka nila, i-renounce ka nila, putulin nila ang pagkakaibigan nila sa iyo. Remember po, ang purpose ng Kristiyano ay to please God and not to be pleaser of men. Hindi ang tao ang ating kalulugdan, bibigyan natin ng kasayahan, bibigyan natin ng favor, kundi ang Diyos lamang. So we please God irregardless of what other people say. Okay, meron pong 4 na stage ang sanctification o paghihiwalay o paglilinis sa ating buhay. Talakayin natin sandali yon. Okay? Noong tayo ay na-born again, nung tinanggap natin si Kristo, the moment na we have been saved,
tayo po ay umpisa ay naging nalinis na. Pero bago pa man tayo tinanggap ang Panginoon, meron na tayong pre-conversion sanctification. Ibig sabihin yun, merong mga bagay na inilalagay ang Diyos sa buhay natin, sa relationship, sa friendship, opportunity, sa trabaho, sa eskwela. Binibigyan na tayo ng Panginoon ng mga opportunity na unti-unting luminis para pag dumating talaga yung opportunity na madidinig na natin ng gospel ay handa na tayo. Or nilalagay sa gitna natin, sa paligid natin, sa circle natin ang mga tao na tutulungan tayong maging malinis. Yun po sa 1 Corinthians 7:14. Marami sa atin na ang ating mga esposo, ang ating mga kasama sa buhay, ang mga asawa ay malamig pa sa Panginoon or hindi mananampalataya. Kung ang isang mananampalataya po, according to 1 Corinthians 7:14, kung sino makakakita nun, basahin lang po natin. Pag nakita niyo po, let me know and then please read that. 1 Corinthians 7:14. Ang sabi po doon, kung ang isang tao daw ay mananampalataya at meron siyang unbelieving spouse, yung unbelieving spouse na yon ay nasa-sanctify, nalilinis, nabe-bless doon sa buhay ng taong yon. Okay? So kung ikaw man ay husband or wife, ang esposo mo ay hindi mananampalataya, sila ay nagkakaroon ng blessing or they are being sanctified even bago sila lumapit ng tuluyan sa Panginoon. Yun po ang sabi sa 1 Corinthians 7:14. Okay? And number 2, yung positional sanctification. Ito yung pagka na-born again na tayo ngayon, we are now called sanctified. Ang position natin ay malinis na. Ang ibig sabihin nun, we are declared righteous before God, pero meron pa mga dumi na unti-unting dapat malinis. Okay? Remember, bago na tayong tao, in the form of we have been given the new spirit. Siyempre, pag ang Holy Spirit ay nasa atin, we are positionally sanctified. Ngayon yung number 3 naman, yung progressive sanctification, ito yung sitwasyon mo at sitwasyon ko ngayon. Ibig sabihin, ang paglilinis natin ay progressive. Hindi ihihinto o hindi lang nangyari nung tayo ay na born again. Okay? Remember, you were sanctified and you should continue to be sanctified. Okay. Halimbawa, sa bahay nyo, meron kayong 5 basahan. Okay, 5 basahan. Pare-pareho silang madumi. Okay, so pinili nyo doon sa 5 basahan na yun, pumili kayo ng 2. Ang sabi nyo, itong 2 basahan na to ay lalaban ko at gagamitin ko lamang to sa mga malilinis na appliances o furniture. Okay? So yung 5 basahan na yun marumi, yung 2 basahan ay isinantabi nyo na, itatabi nyo na, pero kailangan laban nyo pa yon. Pero meron na kayong plano na yung 2 basahan na yun gagamitin nyo sa malinis o sa maganda o sa bagong appliances. So, ganun na nangyari sa atin. Itinalaga na tayo ng Diyos, pinili niya tayo, nalilinisin niya, kaya we are positionally sanctified but we need progressive sanctification. Kamukha ng 2 basahan na yon, patuloy siyang lalaban at lalaban at lalaban para maging malinis siya, para pagdating noong special purpose ay yung doon lamang siya gagamitin. So you and I should have progressive sanctification. Ito ay patuloy, hindi hihinto ito. Dahil nga, ang na-born again ay hindi magiging perfect, hindi magiging sinless. So nadadapa, nagkakasala pa tayo kahit si Kristo ay nasa atin na, kahit ang Holy Spirit ay nasa atin na, hindi pa rin tayo perfect. So kailangan natin gawin ang bagay na ito, ihiwalay natin ang sarili, iwasan ng kasalanan, wag mag-iisip ng marurumi, pag-ingatan ng mga sinasabi. Lahat po yon ay sanctification. Pag-iwas sa mga karumihan, kasalanan, hindi mga bagay
na nakakalugod sa Diyos. Yung number 4 naman yon, darating natin yung makakamtan natin ang perfect sanctification. Yung ibig sabihin, talagang magiging malinis na tayo, wala na tayong anumang bahid ng kasalanan, hindi na tayo malalapitan ng tukso. Yun ay pag nakuha na tayo ni Kristo, sasama niya na tayo sa kalangitan. That's our perfect sanctification. Completely cleanse. So at the moment po, merong 4 phases ang sanctification. Yung number 3 dapat ang nangyayari na sa inyo at sa akin. Kung ang number 2 ay nangyari na, you were sanctified, pinili ka ng Diyos, noon, ngayon, kahit pinili ka na ng Diyos, paulit-ulit kong sinasabi, kailangan nating sanctify, ma-set aside para sa Diyos lamang. Kaya yun ang panalangin ni Jesus Christ dito sa John 17. Ito ay panalangin niya, nananalangin siya sa Ama, God the Father. This is yung John 17 po, nandoon ang pinakamahabang dasal na ginawa ni Kristo na nakasulat sa Biblia. At isa sa mga idinasal niya ay according to verse 17 ay sanctify them by the truth. Sabi niya dun sa mga disipulo ko at yung mga magiging tagasunod ko. Okay? Sabi niya kasi ipapadala ko sila sa mundo. So, ipapadala ko sila sa mundo kaya ibibigay ko na example ang sarili ko. Andun yung verse 19. For them I sanctify myself para sila ay maging banal din. Ito ngayon, meron akong Tagalog nito. Sabi, ibukod mo sila upang maging iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Okay? So, papaano sila magiging sanctified? Sa pamamagitan ng truth, katotohanan. Sabi, sa pamamagitan ng katotohanan. Saan naman makikita ang katotohanan? Saan natin mababasa? Ang sabi, ang salita mo ay katotohanan. So, sanctify them by the truth. Your word is truth. Okay. Kaya nga, ang Biblia ang makakatulong sa ating maging malinis. Walang ibang source na talagang tuturuan ka at ako na maging sanctified or maging malinis. Okay? Bakit tayo maging malinis? Andyan, yun, dahil doon sa sinabi ng verse 18, ito ang purpose. Isinugo mo ako dito sa mundo, kaya isinusugo ko rin sila sa mundo upang mangaral. God the Father sent Jesus Christ into the world. Now, Jesus Christ is sending you and me to the world. Para ano? Upang mangaral. Upang mangaral tayo o upang ibahagi natin ang salita niya. Ito, upang mangaral. Okay. Sabi ni Kristo, ipapadala ko sila pero bibigyan ko sila ng example. Ang sabi niya, kaya alang-alang sa kanila, itinalaga ko ang aking sarili. So I myself have been set apart. Di ba? Ang isa sa ibig sabihin ng sanctification is to be set apart. Okay? Upang sila man, so binigyan tayo ng commission ni Jesus Christ, I will send you to the world, but you have to be like me. Sabi niya, alang-alang sa inyo, itinalaga ko aking sarili, itinalaga, I sanctified myself. Okay? Para ano? Magaya din natin upang tayo ay matalaga sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, so that we can be sanctified by the truth. Okay? So balikan natin yung English para mas ma-digest nating maigi. Okay? Sanctify them by the truth. So your word is truth. So nakikita niyo na po, inuulit, ang Biblia ay punong-puno ng katotohanan. So the truth that are contained in the Bible will help you and me to be sanctified. Kasi ang sanctification ay
kailangan natin ng guidance, kailangan natin ng procedure, ng process. So, hindi ituturo to ng mundo. Hindi rin itinuturo to ng perfectly ng ating mga magulang. Hindi itinuturo to ng eskwelahan. Kahit may mga religion subject tayo noon, hindi talagang itinuturo ng wastong-wasto ang sanctification. So, ang Biblia lamang ang makakapagturo sa atin ito. So, importante na nagbabasa kayo at ako ng Biblia kasi it will help you to be sanctified. Kahit ang salitang sanctification ay mabigat, mahirap intindihin, habang nagbabasa kayo, tinuturuan tayo ng Biblia na maging malinis para iwasan ang mga mali at kasalanan. And that is sanctification. Tuwing tumatalikod kayo sa kasalanan, tuwing tinatakbuhan niyo ang kasalanan, iniiwasan ng masasama, tuwing hindi na kayo sumasang-ayon sa iba, sumasama sa iba sa mga maling impluensya, you are undergoing the process of sanctification. Paglilinis yun. Okay? Dahil ipapadala tayo ng Diyos sa mundo, walang uutusan ng Panginoon o bibigyan niya ng assignment ang isang taong hindi muna nalinis. Okay? So we can only be sanctified by the truth. Saan nanggagaling ang truth? Word. Sa salita ng Diyos. Okay? So makita niyo po itong word dito ay capital because yaan ay merong ina-address o merong tinutukoy. Ang sinasabing salita ay ang sino? Ang ating Panginoong Hesus. Kasi tingnan natin sa 2 Timothy 2:21. Those who cleanse themselves will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Okay, sabi dun sa John 17, ipapadala tayo ni Kristo. Pero ang sabi, ang ipapadala lamang niya ay para sa special purpose ay yung made holy or dumaan na sa sanctification positionally at merong progressive sanctification. So you are already instantly made holy when you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Kaya nga, nandoon biglang nanahan sa inyo ang Holy Spirit. So you are now holy in the eyes of God. But you are not yet perfect. You are not yet sinless. Okay? So, kailangan natin ang sanctification na palagi kahit meron na tayong assignment, kahit meron na tayong ginagawa. So, whether you're in a ministry, in the mission trip, ginagamit ka ng Panginoon, nangangaral ka na ngayon, nagtuturo ka na ng Biblia, kailangan patuloy pa rin ang sanctification. Walang achieve ng perfect sanctification dito sa mundong ito. Kailangan alisin tayo ni Kristo, kunin tayo ni Kristo at dalhin sa langit, then that will be the perfect sanctification. So, you and I should have progressive sanctification. Araw-araw, nililinis natin ang ating sarili, tinutulungan natin, inuutusan natin ang bawat bahagi ng katawan natin na maging magamit lamang tayo ng Panginoon. Kasi nga sabi sa 1 Timothy 2:21, those who cleanse themselves will be instruments for special purposes. Ngayon, sasabihin mo, marami naman siguro kakatwiran natin, ako naman basta saved na ako. It doesn't matter kahit hindi na ako ma-involve sa ministry, it doesn't matter kahit hindi ako ma-involve sa church, kahit wala akong titulo, kahit hindi ako ma-involve sa leadership. Well, kailangan po yun, hinahanap ng Panginoon, ang bawat isa ay gumawa ng kabutihan. Pagkatapos natin maligtas, we are expected, commanded by God to do good works.
And the best way, the best opportunity na tayo gumawa ng good works ay sa loob ng simbahan, sa ministry. Dahil doon, ibinigay ng Diyos ang lahat ng assignments, ang mga roles, ang mga mission, ang commission sa pamamagitan ng simbahan. So you cannot be on your own. And at the same time, do good. Dahil itinalaga rin ng Diyos na magsama-sama ang mga mananampalataya sa lahat ng pagkakataon para corporate worship, and also we can do works together as a team, as a church. Yan. So, hindi natin pwedeng katwiran na ayaw natin ng ganon, because we will face God at hahanapin ng Diyos ang ginawa mo. Involvement sa ministry, sa mission, sa evangelism, gospel sharing. Remember, the church is the best opportunity for you to serve Christ, to serve God. Kaya hindi ko naman sinasabi na ang mga ginagawa natin outside the church ay wala nang kwenta. No, kailangan din 'yon. Pero the commission to go out there and preach the gospel, God has entrusted that to the church. Kaya sama-sama, hindi pwedeng mag-isa lamang ang paggawa ng bagay nito. Evangelism, sharing the gospel, that involves people, not just one. Kasi if some people are nangangaral, sharing the gospel, others should be praying, others should be making testimony, others should be preparing things, serving food, distributing Bibles. Yun ay, kung sama-sama tayo, mas marami tayong magagawa. So think about it. Be involved in the church because God wants us to serve Him in the church and to worship Him corporately. Of course, personal devotion, personal worship are also important. Okay? So, again, 2 Timothy 2:21 sabi, those who cleanse themselves will be instruments for special purposes. Hindi lamang isa. Special purposes. Kaya marami sa atin ay multitasking. Sometimes ang isa sa atin ay involved sa Sunday school ministry, tapos sa ibang araw naman ay nagtuturo ng Bible, or involved tayo sa worship ministry, and then at other times nagmi-mission trip, or other times nagtuturo tayo ng Bible, or other times worship leader. Pagkatapos pwede ka ring maitalaga na mangaral, be involved in pulpit ministry. But the most important thing is we cleanse ourselves, sanctify ourselves, so that we can be used for special purpose. By whom? Useful to the Master. Ang Master natin, Jesus Christ, the one who is sending us. Okay? So, kung handa ka nang gumawa ng kabutihan, nabala yung drawing. So, if you want to do good work, be prepared to do any good works, then cleanse yourselves. Sanctified. Hindi ka magiging effective. You can be involved. Yes, pwede kang piliin, pwede kang isama, but you won't be effective. You would never be effective. Ikaw nga ay magiging dahilan pa para ang ministry ay hindi talagang to move forward or to become effective. Others nahahawa sa atin, nagiging mabagal ang progress. So everyone,